politics, meron talagang politika sa lahat ng bagay. Kasama ito. Hindi lang sa mga issues na lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron talagang politika. Including po itong sa confidential funds. Oh yes, opo, yes. The way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot, makikita mo na merong agenda na nilalat. Nasaktan ka rin siguro pag nababasa mo yung mga komento ng iba na baka merong something na mali dun sa ginagawa nyo. Paano mo tinatanggap ito at paano mo pinagdadaanan ito? No. I grew up in politics. So, 9 years old pa lang ako. Mayor na yung tatay ko. So, kinalakihan ko yung, sabihin na natin, chaos in politics since I was 9 years old. And kapag ganun kasi yung mundo na kinalakihan mo, natututo ka mag-filter kung ano yung pakikinggan mo, ano yung hindi mo pakikinggan, at natututo ka na mag-focus kung ano yung kailangan gawin at huwag mawala sa kung ano yung vision mo sa trabaho mo. At dito sa confidential funds. Ang gusto lang daw ng mga tao ay accountability. Paano po matitiyak ng mamamayan natin na talagang ginagamit sa tama itong mga confidential funds? Kayo ma'am, paano niyo ipaliliwanag sa mga nanonood na nasa mabuting kamay itong mga pondong ito? Yes, unang-una, ang confidential funds ay pinopropose ng Department of Education at ng Office of the President base sa assessment namin sa pangangailangan namin sa trabaho namin. Mas napapadali yung aming trabaho in terms of intertwining with national security kung merong confidential funds. Ang accountability naman ito is governed by the Joint Circular noong 2015-01, Joint Circular 2015-01. Nakalatag doon kung paano siya gamitin, nakalatag doon kung paano siya i-utilize, at nakalatag doon kung paano ka mag-report sa paggamit mo sa funds. So wala pong masasabi na walang safeguards sa paggamit ng funds dahil merong joint circular. At lahat yun sinunod ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Lastly, I'm sure nanay ka, tao ka lang, nasaktan ka rin siguro pag nababasa mo yung mga komento ng iba na baka merong something na mali dun sa ginagawa nyo. Paano mo tinatanggap ito at paano mo pinagdadaanan ito? No. I grew up in politics. So, 9 years old pa lang ako. Mayor na yung tatay ko. So, kinalakihan ko yung, sabihin na natin, chaos in politics since I was 9 years old. And kapag ganun kasi yung mundo na kinalakihan mo, natututo ka mag-filter kung ano yung pakikinggan mo, ano yung hindi mo pakikinggan, at natututo ka na mag-focus kung ano yung kailangan gawin at huwag mawala sa kung ano yung vision mo sa trabaho mo. At deep inside you, alam mo nasa tamang direction kayo? Yes, opo. Sa Department of Education, nakalatag na kung ano yung gagawin namin until 2028. Ginawa namin yung Basic Education Report 2023 noong January. Doon nilagay namin kung ano ba yung gagawin ng Department of Education at susundan na lang ng mga tao kung nagawa ba siya or hindi, at masasabi din namin sa kanila, ito nagawa na namin, ito hindi pa, at kung bakit hindi namin nagawa. Ganun din sa Office of the Vice President, nakalatag na yung mga gagawin namin hanggang 2028, nakalatag na yung mga satellite offices, yung pagbabago A Million Trees and A Million Bags campaign, nakalatag na rin yung medical and behavioral assistance, at meron tayong food supplementation program sa pansarap natin, and meron tayong libreng sakay doon sa mga pinahiram
na bosses sa Office of the Vice President. At yung Peace 911 natin at magnegosyo pa tayo, the entrepreneurship program. So nakalatag na lahat yun, sinabi namin sa mga tao na yan yung gagawin namin. Susundan na lang ng mga tao kung ano na yung nagawa. Thank you, Sir Ian. Let's proceed. Lastly, ma'am, do you think may politika sa lahat ng mga ingay na yun? Kasi sobrang maraming ingay. Ano tingin mo? Base sa assessment ko, sa experience ko, sa politics, meron talagang politika sa lahat ng bagay. Kasama ito. Hindi lang sa mga issues na lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron talagang politika. Including po itong sa confidential funds. Oh yes, opo, yes. The way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot, makikita mo na merong agenda na nilalatan. Thank you. Ay, ma'am, pasensya na habol ka. Only question. Bakit daw po kailangan ilagay as confidential expense yung pagpapatayo ng OVP na satellite office? Hindi po namin nilagay as hindi po naka-charge sa confidential funds ang paglalagay ng Office of the Vice President satellite offices. Ang nakalagay po sa confidential funds is yung pagsasurvey ng area kung saan appropriate na maglagay ng satellite offices at targeted yung mga beneficiaries ng mga proyekto ng Office of the Vice President kasi meron tayong commitment to peace and order and national security. Sana namin. Yung sa AI technology, ano po yung possible technology na pwedeng payarin sa Pilipinas? Kasi parang pinakita nila doon, yung technology pwedeng magturo sa kapwa-bata. Oo. Napaka-halaga na meron tayong na dapat gamitin yung technology na available to ease the burden ng mga teachers. At syempre, pag bumababa yung admin tasks nila, sabi nga doon sa study nila, bumababa din yung stress level ng ating mga teachers. Ma'am, nandiyan si Ambassador kanina, naalala ko yung mga Pilipino, 63,000 na daw dito sa Korea. Nabanggit ni Ma'am Tess sa amin na baka magka-DH na tayo dito dahil meron ng pinaformulate na mga agreement and meron din tayong tataas daw yung ma-extend sila dun sa stay nila dito dahil dun sa ETS system. Mamaya magkikita kayo ng mga Pilipino, anong gusto niyong mensahe sa kanila sa mga sumusuporta lalo sa inyo? Well, unang-una, nagpapasalamat kami sa suporta nila, sa kampanya, at sa suporta nila sa pamilya namin, Pamilya Duterte, dahil binibigyan nila kami ng pagkakataon na mag-contribute to nation building. And of course, kailangan natin sila pasalamatan dahil ang laki ng tulong ng ating mga overseas Filipinos at ng ating mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng ating bansa. Kung pag-uusapan lang natin ang pagpapadala o remittances nila doon sa ating bansa. At kailangan natin sila pagpasalamatan na nandito sila at tinatawag silang diligent workers